Ang bago nating kwento ay nagsisimula sa Shenyun sect. Dito ay makikita ang ating bida na si Ye Chen, na walang magawa kundi manggalaiti sa galit at sama ng loob na kanyang nararamdaman. Dahil matapos mawasak ang kanyang dantian ay sinabi ng kanyang master na hindi na siya maaari pang mag-cultivate muli, kaya naman magmula sa mga oras na ito ay tinatanggal na siya bilang isa sa outer disciple ng sekta, kung saan ay hindi na din siya maaari pang pumasok muli sa kanilang sekta, at hindi na din siya maaari pang tumapak sa kabundukan ng Shenyun sect sa buong buhay niya. At dahil sa hindi niya matanggap ang desisyon ng elder, ay sinabi nitong nawasak ang kanyang dantian dahil sa ibinigay na misyon sa kanya ng sekta, pero sinabi lang naman ng kanyang master na manahimik siya, dahil ngayon ay isa na lamang siyang basura, at ang mga basurang katulad niya ay walang karapatang mga tuwiran at manatili pa sa kanilang sekta. At dahil sa ginawa nga niya ang lahat ng kanyang makakaya para sa sekta, ay hindi ito makapaniwala na matapos mawasak ang kanyang dantian, at dahil sa hindi na siya mapapakinabangan pa ng sekta, ay tinuturing na lamang siyang basura, higit sa lahat ay pinapaalis na din sa kanilang sekta. 3 araw nga ang nakalipas habang nasa isang misyon si Ye Chen, at habang mabilis itong tumatalon mula sa mga puno, ay isang pag-atake ang dumapli sa kanyang mga pisngi. Kaya naman agad din siyang tumigil upang alamin kung sino ang sumusunod, at umatake sa kanya. Agad namang ngumiti ang isang lalaki at sa paglabas nga nito, ay sinabi niyang hindi na mahalaga kung sino pa siya, at mas mainam nga daw kung magpakabait na lang ang ating bida at ibigay na sa kanya ang elixir, nang sa gayon ay mapanatili pa niya ang kanyang buhay. Ayon sa author ay si Luji ang lalaking ito na nagmula sa Shenyun sect. Pero agad namang hinugot ni Ye Chen ang kanyang espada, at kasabay nga ng ginawa niyang pag-atake, ay ang pagsigaw na sa panaginip na lamang niya ibibigay ang elixir, pero biglang ang naglaho ang lalaki sa kanyang harapan, kaya naman agad din siyang nagtaka habang napapatanong kung saan nagtungo si Luji. At ilang sandali nga lang din ang nakalipas, ay lumabas si Luji mula sa kanyang likuran, at nang saktong tatama na sana ang pag-atake niya sa ating bida, ay mabilis namang lumayo sa kanya si Ye Chen, gayunpaman ay nagalusan din ang leeg nito. Kaya agad niyang naisip na masyadong mabilis ang kanyang kalaban, at kung naging mabagal nga ang kanyang reaksyon, ay tiyak na matinding pinsala sana ang kanyang natanggap na maaari magdulot ng kanyang kamatayan. Muli namang naglunsad ng panibago at sunod-sunod na pag-atake si Luji, na agad ding tumama sa iba't ibang parte ng katawan ni Ye Chen, at dahil sa lakas ng pag-ataking ito, ay kinailangan niyang itarak sa lupa ang kanyang espada, nang sa ganon ay mapigilan niya ang pag-usad ng kanyang katawan. Agad nga din niyang naisip na ang palm technique ni Luji ay masyadong mabangis. Gayunpaman ay hindi naman nadamay ang kanyang mga internal organs sa natamo niyang pinsala. Alam nga din ng ating bida na maaari siyang patayin nito anumang oras. Ngunit hanggang ngayon ay pinaglalaroan pa din siya. Dahil dito ay minabuti niyang lumapit upang muling maglunsad ng pag-atake, ngunit madali nga lang din itong naiwasan ni Luji. At matapos ang ginawa niyang pag-atake kay Ye Chen, ay tumilapon ang espada ng ating bida. Sunod ay sinabi nga ni Luji na walang kwentang tao si Ye Chen, kaya mas mainam kung patayin na lamang niya ang kanyang sarili nang sa ganon ay hindi na siya mahirapan pa, at muli ay ginamit nga nito ang isa sa kanyang mga abilidad, na agad ding bumalot sa buong katawan ni Ye Chen dahilan upang mapasigaw siya sa sakit. At matapos ng mga sunod-sunod na pag-ataking ginawa ni Luji sa kanyang katawan, ay unti-unting nagkaroon ng lamat ang kanyang dantian hanggang sa tuluyan itong mawasak, dahil dito ay nasuka ng dugo ang ating bida na hindi makapaniwala sa ginawa sa kanya. At dahil sa pasimpleng pagngiti ni Luji, ay naisip nitong masyado siyang malupit, dahil bukod sa pinaglaruan lamang siya nito, ay winasak pa ang kanyang dantian, higit sa lahat ay naagaw din sa kanya ni Luji ang elixir. Sunod ay sinabi nga ng elder, na inalagaan nila ang ating bida ng 3 araw nang sa gayon ay bumalik ang lakas ng pangkaraniwan at basura niyang katawan. Pero sapat na nga daw yun at muli ay sinabi ni Elder Wu na maaari na siyang umalis. Gayunpaman ay sinabi naman ni Ye Chen, na mula pagkabata ay dito na siya sa sekta lumaki, at hindi nga niya lubos akalain na ganito pala talaga kalupit si Elder Wu. Matapos nito ay agad tumalikod ang ating bida, habang sinasabi na siya si Ye Chen, at magmula sa mga sandaling ito ay hindi na siya parte ng Shenyun sect, at talaga namang sumama ang loob niya sa sekta dahil sa pagtrato sa kanya. At habang pababa nga ito sa hagdan, ay nakaabang ang iba pang disipulo ng sekta na tinatawag siyang basura,
At tulad na daw ng kanilang inaasahan ay papatalsikin talaga siya sa kanilang sekta, agad na din nilang sinabi na mapaglaro talaga ang buhay, dahil kahit na gaano katayog ang lipad mo ngayon ay maaari ka pa ding bumagsak anumang oras. Sunod ay sinabi nga ng lalaki sa kaliwa, na naging mabuti sa kanila ang ating bida, at agad na niyang tinanong kung bakit hindi nila ihatid ang ating bida sa baba ng bundok, pero sinabi naman ng isa sa kanan, na mga cultivator nga daw sila, at hindi nila kailangang pag-aksayahan ng oras ang tulad ni Ye Chen na basura. Agad na din siyang sinalubong ng isang lalaki, na agad pinagtawanan ng ating bida at nagsasabing hindi daw ba at ito ang kanyang sect brother na si Ye Chen. At matapos nang makilala ni Ye Chen ang lalaking ito bilang si Xingkang o Zhao Kang, na tinatanong kung bakit masyado yatang malungkot ang brother Ye Chen niya. At dahil nga daw sa kalungkutan ng kanyang brother Chen, ay nasasaktan siya, pero hindi na lang naman siya pinansin pa ng ating bida. Kaya naman hinawakan niya sa balikat si Ye Chen, at sinabing wag muna siyang umalis, agad namang sinabi ni Ye Chen na tantanan na siya nito. Pero muli ay masyado nga ang tawa ni Zhao Kang habang sinasabi na isa na siyang basura, sabay tanong kung sa tingin daw ba ng ating bida, ay siya pa din ang dating Ye Chen ngayon. Sunod ay sinabi nga nito na kung nais niyang umalis, ay kailangan munang gumapang ng ating bida sa pagitan ng kanyang mga binti, at pag nasiyahan nga daw siya ay maaari pa niyang bigyan ng ilang pirasong spirit stones ang ating bida, at muli ay tumawa nga ito ng pagkalakas-lakas. Kaya naman walang magawa si Ye Chen kundi banggitin ang kanyang pangalan, at kimkimin ang galit niya sa lalaking ito. Sunod ay lumapit nga ang isang disipulo, upang sabihin na kalabisan na ang ginagawa ni Zhao Kang, pero tinanong lang naman ito kung nais na ba nilang mamatay, kaya naman agad din silang nakaramdam ng matinding takot, at muli ay tinanong nga niya kung gag-apang ba sa pagitan ng kanyang mga paa ang ating bida o hindi. Hanggang sa dumating nga ang isang babae, at matapos itong makita ng isang disipulo ay agad niyang sinabi na paparating ang kanilang sister Jining Shuang, dahilan upang mapalingon ng iba pang mga disipulo at agad na ding namula ang kanilang mga muka, dahil sa angking kagandahan ni Jining Shuang, gayon na din sa ganda ng hubog ng kanyang pangangatawan at malalaking hinaharap. Si Jining Shuang ay isa ding disipulo ng kanilang sekta, at ang babaeng ito ang kinababaliwan ng lahat ng mga kalalakihan disipulo ng Shenyun sect. Kasama na nga dito si Zhao Kang na agad naghugis puso ang mga mata habang binabanggit ang pangalang Jining Shuang. Agad na din itong binuka ang kanyang pamaypay at binago ang kanyang postura, sa pagnanais na ngayon ay mapapansin na siya ni Jining Shuang, agad na din siyang umiti at tinawag ito bilang junior sister, pero nilagpasan lang naman siya nito at nagpatuloy na naglakad patungo kay Ye Chen, dahilan upang muli itong makaramdam ng labis na galit at selos patungo sa ating bida. At matapos nang makalapit si Jining Shuang kay Ye Chen ay bigla itong napatigil sa kanyang pagbaba, gayunpaman ay nanatili lang naman itong tahimik, kaya naman hindi din kumibo ang ating bida, hanggang sa nagpatuloy nga sa paglalakad si Jining Shuang, at matapos itong makatapat sa ating bida ay malungkot niyang sinabi ang katagang paalam. Agad namang tinanong ni Ye Chen kung ano ang ibig sabihin ng malungkot niyang tinig, at kung dahil nga daw ito sa naaawa siya ay hindi niya ito kailangan, dahilan upang mapatigil si Jining Shuang sa kanyang paglalakad at muling matahimik, nang sabihin ni Ye Chen na aalis na siya. At pagbaba nga ng bundok ni Ye Chen, ay napag-abutan na ito ng gabi sa kakahuyan kaya naman sa damuhan na lang din siya nahiga, at habang nagpapahinga ang ating bida ay naalala niya ang mga masasayang sandali, habang kilak siya ng kanyang master. At matapos nga siyang mapatingin sa buwan at maulap na kalangitan, ay napansin ng ating bida ang isang bulalakaw na mabilis bumubulusok patungo sa kalapit lugar. Dahil dito ay biglang bumangon ang ating bida, at agad na siyang tumakbo patungo sa lugar na babagsakan ng bulalakaw, habang sinasabi na kailangan niya itong malapitan at makita. Sunod ay isang pagsabog nga ang naganap, at dahil sa isa na lamang siyang pangkaraniwang tao ngayon, ay kinailangan niyang takpan ang kanyang mga mata, nang sa gayon ay hindi siya masilaw sa labis na liwanag mula sa pagsabog. At makalipas pa ang ilang sandali, ay nakita na niya ang isang umuusok na bagay mula sa bumagsak na bulalakaw, at hindi nga siya makapaniwala dahil ang nasa kanyang harapan ngayon, ay ang tinatawag na golden flames. At habang patuloy ngang nagliliyab ang golden flames na ito, ay unti-unti namang naglakad ang ating bida patungo dito, at matapos nga siyang makalapit ay napapatanong pa siya sa kanyang sarili, kung tulad ba niya ay inabandona din nila ang golden flames, pero agad na din siyang nagulat,
matapos tumalon patungo sa kanyang mga palad ang Golden Flame. At habang namamangha nga siya sa bagay na ito, ay inilapit niya ang daliri ng kanyang kaliwang kamay, at sa di inaasahang pangyayari ay biglang sumunod ang Golden Flame sa kanyang daliri, at unti-unti itong pumasok sa kanyang katawan. Agad na ding damaloy ang enerhiya nito sa buo niyang katawan, at masyado nga ang kanyang pagkagulat at pagkamangha, matapos maramdaman ang nawasak niyang dantian ay unti-unti naaayos hanggang sa muli ay tuluyan itong mabuo. Agad nga ding nadighay at napabuga ng usok si Ye Chen, habang iniisip na masyadong imposible at mahiwaga ang muling pagkabuo ng kanyang dantian, pero hindi ito nagtagal dahil biglang nagulat ang ating bida, nang muli na namang magkaroon ng lamat ang kanyang dantian, dahilan upang makaramdam siya ng matinding sakit hanggang sa tuluyan siyang bumagsak at mawalan ng malay. At makalipas nga ang ilang sandali matapos ang unti-unti nitong pagdilat sa kanyang mga mata, ay muling nagulat ang ating bida, na napapatanong kung ito na ba ang karagatan ng kanyang spiritual na enerhiya ngayon. Ang tinatawag na karagatan ng spiritual na enerhiya ay hindi saklaw ng mga pangkaraniwang tao, gayon na din ng mga pangkaraniwang cultivator, dahil nagbubukas lamang ang karagatan ng spiritual na enerhiya ng isang tao, pag naabot na ng kanyang cultivation ang tinatawag na Deep Void Spiritual Sea, ang mga karagatan ng enerhiyang ito ay mayroon ding iba't ibang antas. Una ay ang tinatawag na Dense Aura, sunod ay Human World, the True Yang, the Darkness, the Deep Void at ang the Spiritual Sea. Dahil sa Golden Flame na pumasok sa katawan ng ating bida, ay nabuksan ang spiritual na karagatan ni Ye Chen, at dahil sa nag-aalab na enerhiya mula sa Golden Flame, ay nagliwanag ang buong paligid matapos lumabas ang gintong aura ng ating bida. At habang patuloy nga ang pagbulusok ng kanyang kapangyarihan, ay naisip niyang ngayon ay mas madali na niyang nakokontrol ang kanyang chi kumpara nung hindi pa nawawasak ang kanyang dantian. At matapos ngang tuluyang ma-absorban ang kanyang katawan at spiritual na karagatan ang enerhiya mula sa Golden Flame, ay muling nawala ng malay ang ating bida at unti-unti siyang bumagsak sa lupa at nakatulog. Samantala pagsapit ng umaga, ay nakahiga na sa isang kama ang ating bida na binabantayan na isang bata. At matapos nga siyang magkamalay, ay masyado ang tuwa ng batang nagbabantay sa kanya, at agad na din niya itong tinawag bilang Big Brother. Agad namang tinanong ni Ye Chen kung sino siya, at kung nasaan siya ngayon. Dito ay nagpakilala ang bata bilang si Jigoy, at sinabing natagpuan nila ng kanyang lolo ang ating bida sa kagubatan na walang malay, kaya naman dinala nila si Ye Chen sa Qingyun Sect. Agad namang naisip ng ating bida ang patungkol sa Qingyun Sect. Bukod dun ay naisip nga din niyang mayroong 3 malalaking sekta dito sa Great Shu Kingdom, at ang tinatawag na Blood Castle Sect ay ang siyang nakakasakop sa hilagang bahagi ng kaharian, habang ang Qingyun Sect at Shenyun Sect naman ay ang timog na bahagi ng Great Shu Kingdom ang nasasakupan, at parehas nga daw itong kaaway ng dati niyang sekta. At dahil sa hindi pa nga katagalan mula nang palayasin siya sa kanilang sekta, ay napadpad naman siya ngayon dito sa Qingyun Sect, at naisip nga niyang tila nakakatawa at interesante ito. At dahil sa alam nga ni Jigoy na gutom ang ating bida, ay agad itong tumakbo palabas ng kwarto, habang sinasabi na maghahanda muna siya ng pagkain, dahilan upang makaramdam ng tuwa ang ating bida at mapangiti. Sunod ay naalala nga niya ang mga nangyari sa kanya kagabi, kaya naman agad nitong pinakiramdaman ang kanyang katawan, at matapos nga niyang maramdaman ang Golden Flame sa loob ng kanyang katawan, ay naisip niyang totoo ang lahat ng pangyayari kagabi at hindi isang panaginip lamang. Agad na din niyang inilabas ang Golden Flame sa kanyang kamay, at sinabing magmula ngayon ay magiging kaysa na siya ng ating bida, gayon na din sa layunin na makapaghiganti sa hinaharap. Sunod ay tinawag nga ni Jigoy ang ating bida, at sinabing lumabas na ito upang makakain ng tanghalian, at sa pagbukas nga niya ng pintuan ay nakita niya ang mag-apo, gayon na din ang isang dambuhalang ibon sa tabi ng bata. Agad na ding humingi ng pasensya ang matanda sa ating bida, dahil ang mga nahanda nilang pagkain ay malamig na, pero napukaw nga ang pansin nito nang makita niya ang spirit beast na kasama nila. Sunod ay pinaupo na nga ng matanda ang ating bida upang makakain na, agad namang tinanong ni Ye Chen kung bakit siya tinulungan ng mag-apo, at tinanong kung paano ang gagawin nila pag isa siyang killer o mamamatay tao, pero sinabi lang naman ng matanda na sinunod lang niya ang nararamdaman niyang pagnanais tumulong. Isa pa ay mayroon nga daw silang spirit beast na maaaring lumaban at kumain sa ating bida anumang oras.
Agad namang sinabi ni Jigoy na wag nitong tignan ng masama ang ating bida, at agad na ding naglaway ang spirit beast ng alukin siya ni Jigoy ng karne, at tila isang mabait na alaga nga ito matapos siyang pakainin. Sunod ay tinanong nga ng matanda ang ating bida, kung isa din ba siyang martial artist o cultivator, gayon na din kung ano ang kanyang sekta, dahilan upang muling makaramdam ng kalungkutan si Ye Chen, habang sinasabi na wala siyang sekta, bukod doon ay wala din siyang matatawag na tahanan kaya naman isang palaboy na cultivator lamang siya. Sayang naman wika naman ng matanda, at dahil sa bata pa nga daw ang ating bida ay kailangan niyang humanap ng magandang sekta na papasukan, dahil sa pamamagitan lamang ng pagsali sa sekta siya makakakuha ng mga cultivation resource, at pag nasa isang sekta nga daw siya ay tiyak na mababawasan ang bigat na kanyang pinapasan. Agad namang sinabi ni Ye Chen na tama umano si tanda, habang iniisip na ang pagiging isang palaboy na cultivator ay masyadong mapanganib, at ang pagiging isang disipulo nga daw ng isang sekta, ay makakapagbigay sa kanya ng proteksyon kahit na papano, at makakapagbigay ng resource na kakailanganin niya sa pag-cultivate. Sunod ay tinanong nga ni tanda kung interesado bang pumasok sa isang sekta ang ating bida, na sinabi namang oo umano, ngunit wala siyang pera o kakilala na makakapagpasok sa kanya sa isang sekta. Hindi problema yan wika naman ni tanda, dahil gagawa nga daw siya ng isang recommendation letter para sa ating bida, upang maging isa siyang ganap ngunit pangkaraniwang disipulo lamang. Agad namang nagpasalamat si Ye Chen, at sinabing hindi niya makakalimutan ang lahat ng naitulong nila sa kanya, pero sinabi lang naman ng matanda na baliwala umano ang lahat, at mukhang ang kapalaran o tadhana nga daw ang gumawa ng paraan upang magkita sila. Pero bigla nga ding nanlisik ang mga mata ng spirit beast, matapos niyang maramdaman ang mga paparating na agad ding sumipa at sumira sa kanilang tarangkahan. At ang sumipa nga sa kanilang tarangkahan ay ang lalaking ito, na tinatanong kung naghahanda na ba sila para sa kanilang huling hapunan, habang si Jigoy naman ay agad na tinanong kung ano ang kanyang ginagawa, at tinawag nga niya ito sa pangalang Zhang Tao, habang si Lolo naman ay masyado ang gulat. Sunod ay bigla nga itong sumigaw at tinawag si tanda, sabay sabing ibigay na nito ang bagay na nais niya, dahil kung hindi ay wag siyang sisisihin nila tanda sa maaari niyang magawa, wala sa akin ang bagay na nais mo wika naman ni Lolo, pero bigla ngang lumapit si Zhang Tao kay Lolo, at agad din niyang binaliktad ang lamesa sabay sipa sa matanda, habang sinasabi na wag na siyang makulit. Agad namang lumipad ang spirit beast sa pagnanais na tulungan si Lolo. Pero bago pa man tumama ang pag-atake nito, ay tinipon ni Zhang Tao ang kanyang enerhiya sa kanyang kamay, kasunod ng isang mabilis na pag-atake na naging dahilan, upang tumilapon ang spirit beast. At matapos nang bumagsak ang spirit beast, ay masyado ang pag-aalala ni Jigoy, agad na din siyang naluha at napatingin kay Zhang Tao, na sinasabi namang madami pa siyang alam na teknik, na maaari niyang magamit upang pahirapan sila. Ibigay niyo na sa akin ang hinahanap ko. Nang sa ganun ay hindi na kayo masaktan pang muli wika pa nga niya. Pero bigla namang humawak sa kanyang balikat ang ating bida na tamang ngiti lamang, kaya naman masyado ang gulat ni Zhang Tao. Agad na din siyang sinuntok ni Ye Chen, at dahil sa agad ngang namaga at nagkapasa ang kanyang muka, ay halos maiyak ito sa sakit habang tinatanong kung sawa na bang mabuhay ang ating bida, dahil sa lakas ng loob niyang saktan si Zhang Tao. Pero muli ay dinampot nga ng ating bida ang kanyang kamay, at agad itong napasigaw matapos siyang buhatin at ihambalos ni Ye Chen sa lupa, at dahil nga sa lakas ng paghambalos sa kanya ng ating bida ay naduraj pa ang mga lupa at batong tinamaan. Agad namang naisip ni Lolo na si Zhang Tao ay isang second stage chicken dancing realm, ngunit dahil sa natalo ito sa pamamagitan ng isang pag-atake lamang, ay naisip niyang isang expert ang ating bida pagdating sa pisikal na lakas, at nakakakilabot nga daw ang lakas na ito ni Ye Chen, na agad namang hinagis palabas si Zhang Tao, habang sinasabi na lagi siyang pinapanood ng kalangitan, kaya naman kailangan niyang gumawa ng mga mabubuting bagay sa susunod. Samantala pagsapit nga ng gabi, ay nagpasalamat si Lolo sa pagtulong na kanyang ginawa, pero sinabi naman ni Ye Chen na hindi niya kailangang magpasalamat, dahil tulad ng pagtulong nila Lolo sa kanya, ay ginawa lang din niya kung ano ang alam niyang tama. Sunod ay nagpakilala nga si Lolo bilang elder ng Hengyu sect, ngunit dahil sa isang matinding kasalanan na kanyang nagawa, ay winasak nila ang kanyang dantian dahilan upang mawalan siya ng cultivation, kaya naman ngayon ay naging isang tagapagbantay na lamang siya sa maliit na spirit garden,
Bukod dun ay sinabi nga niyang si Zhang Tao ay dati niyang disipulo, kaya naman pagkakamali niya ang lahat ng naging asal at pag-uugali ni Zhang Tao, dahil hindi niya ito nagabayan ng maayos. Sinabi naman ni Ye Chen, na ang batayan ng mga sekta sa pagkuha ng disipulo ay hindi ang ugali ng isang tao, kundi ang angking lakas at abilidad nito, kaya naman hindi kailangang sisihin ni Lolo ang kanyang sarili, at ang lahat nga daw ng ito ay si Zhang Tao mismo ang may kasalanan. Agad namang sinabi ni Ji Goy, na nais nakawin o kunin ni Zhang Tao ang isang celestial skill book o teknik mula kay Lolo, at magmula nga daw nang mawala ng cultivation si Lolo, ay unti-unting kinukuha ni Zhang Tao ang lahat ng ari-arian nila, at kahit pa halos maubos na ang lahat ng mga ito, ay araw-araw pa din silang binabalikan ni Zhang Tao upang guluhin. Naisip naman ni Ye Chen, na ang mga celestial skill ay tinuturing na sagradong bagay sa Hengyu sect, dahil matapos itong mapasakamay ng isang tao, ay magiging mabilis ang pagtaas ng kanyang chi sa katawan, at dahil sa sobrang halaga ng abilidad na ito, ay hindi ito basta-basta makikita o mabibili, pero sino nga daw bang mag-aakala na ang matanda sa kanyang harapan ngayon, ay mayroong tinatagong celestial skill. Samantala kinabukasan naman, ay sinabi ni Lolo na natapos na niya ang recommendation letter para sa ating bida, kaya naman bukas din ay maaari na siyang magtungo sa bundok kung saan matatagpuan ang Hengyu sect, at dahil sa hindi pangkaraniwan ang talento ng ating bida, ay sinabi din ni Elder o Lolo na wag niya itong sayangin, at agad na din niyang binigyan ng aklat ng alituntunin patungkol sa Hengyu sect si Ye Chen. Sunod ay nag-cultivate naman si Ye Chen gamit ang golden flame sa kanyang katawan, at makalipas ang ilang mga sandali, ay sinubukan niya ang lakas ng kanyang Russian Lightning Palm na abilidad, at nagdulot nga ng pagsabog ang kanyang ginawang pag-atake sa malaking bato. Masaya naman si Ye Chen sa naging resulta ng kanyang pag-atake, at sinabi na ang Russian Lightning Palm technique ay isang opensibang abilidad, at dahil sa lakas ng kidlat na elemento ay talaga namang makapangyarihan ang pag-atake na ito, ngunit nakakapagdulot nga din ng pinsala sa kanyang katawan ang paggamit sa abilidad na ito, kaya naman kung hindi siya magiging maingat sa paggamit nito, ay maaari niyang masira ang kanyang katawan. Gayunpaman ay maswerte naman ang ating bida, at dahil sa patuloy na tinitemper ng Golden Flame o True Fire ang kanyang katawan, ay lumalakas at tumitibay ang kanyang mga buto at laman. Sunod ay sinabi nga sa atin na ang bumubuo sa Hengyu sect, ay ang isang temple, isang hall, 2 garden, 3 malalaking bundok, at 8 pavilions. Ang temple ay tinatawag na Zife Temple, at dito ginaganap ang pagbibigay ng kaparusahan sa sinumang elders na nagkakasala sa sekta. Ang hall naman ay tinatawag na Jielu Hall at dito naman nagaganap ang paghusga at pagbibigay ng kaparusahan para sa mga disipulo. Ang 2 garden naman ng sekta ay tinatawag na Spirit Herb Garden at Spirit Fruit Garden, dito matatagpuan ang mga mahahalagang spiritual na halaman. Ang 3 bundok o peak ay tinatawag na Tianyang Peak, Tiang Peak, Renyang Peak at ang mga peak na ito ang sumasaklaw sa buong sekta, habang ang 8 pavilions naman ay tinatawag na Spirit Pavilion, Collection Pavilion, Book Pavilion, Pills Pavilion, Treasure Pavilion, Weapon Pavilion, Mission Pavilion at Information Pavilion. At matapos ngang makarating sa sekta ang ating bida, ay agad itong nagpakilala bilang si Ye Chen kasabay ng pagbibigay respeto niya sa mga opisyal ng sekta, ay inilabas niya ang recommendation letter na ginawa ni Lolo o Zhang Fengnian para sa kanya, dahilan upang pansamantalang mag-ulat ang mga ito, dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagbigay ng recommendation letter si Zhang Fengnian. Sunod ay tinanong nga ng elder na ito ang mga peak masters na kapwa din niya elders, kung nakapag-usap na ba sila at kung napagkasunduan na ba nila kung sino ang magiging master ni Ye Chen, pero tinanong lang naman ng isa kung ilang taon na ang ating bida, at nang sabihin nga niyang 16 na taon na siya, ay na-shock ang lahat ng mga elders na nakatingin sa ating bida. Matapos nito ay agad na din silang nagliparan paalis, habang sinasabi ng isa na ang Tianyang Peak ay madami pang problemang kailangang asikasuhin, habang ang isa naman ay sinabing may mga kailangan pa silang gawin sa Tiang Peak. Agad naman itong tinawag ang isang elder bilang Brother Qing Yang, at sinabing huwag niyang iwan si Ye Chen sa kanya, at nakiusap na pagbigyan siya sa pagkakataong ito. Pero sinabi lang naman ni Qing Yang na hindi sapat ang antas ng cultivation ni Ye Chen para sa kanyang Renyang Peak, at patawarin nga daw muna siya ni Elder Kyung Yu ngayon,
dahil masyadong mababa ang talento ng ating bida. Dahil dito ay pansamantalang natahimik ang dalawa, hanggang sasabihin ni Elder Kyung-yu na mukhang wala silang pagpipilian kundi maging isang outer disciple na muna si Ye Chen sa ngayon, sabay tanong kung pumapayag ba siyang maging isang outer disciple. Agad namang tinanggap ni Ye Chen ang alok ng Elder. Dahil kahit pa maging isang outer disciple lamang siya, ay wala naman makakapagsabi kung gaano kalayo ang kanyang mararating sa larangan ng cultivation, kaya naman agad ding inukit ng Elder ang pangalan ni Ye Chen sa isang jade tablet, matapos nito ay sinabi ng Elder na dahil sa isa siyang outer sect disciple, ay hindi siya maaaring makatanggap ng mga abilidad at kayamanan mula sa inner sect, at tanging isang bote lang din ng jade elixir ang kanyang matatanggap. At matapos ngang magpasalamat sa kanya ang ating bida, ay sinabi nito na kailangan niyang pag-igihan ang pag-cultivate, at sinabing kailangan niyang magkaroon ng resulta sa loob ng 3 buwan, dahil kung hindi ay maaari siyang matanggal sa kanilang sekta. Bukod dun ay sinabi nga nitong maaari nang magtungo si Ye Chen sa Weapon Pavilion, nang sa ganon ay makakuha o magkaroon siya ng spiritual na sandata. Agad namang nagtungo sa Weapon Pavilion ang ating bida, at dito nga ay sinabi ng tagapangalaga na si Chow Tai-fok na ngayon lamang niya nakita ang ating bida sa lugar na ito. Sinabi naman ni Ye Chen na bago lamang siya sa sekta. Bukod dun ay sinabi din niyang isa siyang outer sect disciple, at inutusan nga daw siya ni Elder Kyung-yu na magtungo dito. Mapanglait naman itong sinabi na isang outer disciple lang daw pala ang ating bida, at dahil dito ay bahala na umanong pumasok sa loob ng Weapon Pavilion si Ye Chen, sabay sabing ang mga outer sect disciple na tulad niya, ay maaari lamang kumuha ng sandata sa unang palapag, at wag na wag siyang magtutungo sa pangalawang palapag. Agad namang pumasok si Ye Chen sa Weapon Pavilion, at matapos nga niyang masiyasat ang mga sandata dito, ay napagtanto niyang puro basura lamang ang mga ito, at matapos pa nga ang ilang sandali ng patuloy na pagsiyasat ni Ye Chen sa mga sandata, ay natahimik na lamang ito at naisip na walang kwenta ang mga sandata dito. Basurang sandata lang ba talaga ang makukuha ko dito? Tanong pa nga ni Ye Chen, hanggang sa bigla itong may naramdaman at napansin, ito nga ay ang isang sandata na naglalabas ng isang apoy na aura at enerhiya. Agad nga ding lumapit si Ye Chen sa pinagmumula ng enerhiyang ito, at dito ay nakita niya ang tinatawag na TNK o Heaven's Breaker na espada. Nang hawakan niya ito, ay sinabi ng ating bida na aabot ng 200 kilo ang espadang ito, at dahil sa bigat ng sandatang ito, ay sinabi din niyang kahit walang kapasidad na pumatay ang kanyang makakalaban, ay tiyak na mamamatay naman siya sa sobrang pagod sa paggamit nito. Gayunpaman ay isang kakaibang sandata nga daw ang espada na ito, at dahil sa mapurol nitong talim gayon na din sa timbang ng espada, ay imposibleng masugatan niya ang kanyang mga makakalaban, pero hindi naman na daw ito masama, dahil maaari niya itong gamitin upang durugin at pisakin ang kanyang kalaban, at agad na niya itong pinili upang maging kanyang sandata. At sa kanyang ang paglabas, ay sinabi ng tagapangasiwa na masyado umanong maliit ang pangangatawan ng ating bida, sabay tanong kung bakit ang malaki at mabigat na espada ang kanyang napili. Sinabi lang naman ni Ye Chen na hindi pangkaraniwan ang espadang ito, at agad na tinanong ang tagapangasiwa patungkol sa pinagmulan ng espada. Pero sinabi lang din naman ng tagapangasiwa, na matapos siyang maging tagapangasiwa ng Weapon Pavilion, ay nasa pavilion na ang espadang hawak ng ating bida, at maaari nga daw na ilang daang taon na itong nananatili sa Weapon Pavilion, dahil sa walang sino man ang nagnanais na gumamit ng mapurol at mabigat na espada, dahil din dito ay wala siyang alam patungkol sa pinagmulan ng espada. Sunod ay sinabi nga nito, na mas mainam kung pumili na lamang ng ibang sandata si Ye Chen, dahil hindi pangkaraniwan o normal ang espada na hawak niya, mas maganda kung kumuha ka ng mas magaan na espada wika pa nga niya. Pero sinabi naman ni Ye Chen na hindi na umano kailangan, dahil ang espadang ito na ang kanyang napili, at agad na din siyang nagpasalamat sa tagapangasiwa at umalis ng Weapon Pavilion. Samantala habang naglalakad naman si Ye Chen, ay napansin siya ng ibang disipulo ng sekta, at dahil sa ngayon lang siya nakita ng mga ito, ay napapatanong sila kung siya ba ang bagong outer sect disciple, sabay tanong na din kung hindi ba ang Heaven's Breaker na espada ang kanyang daladala. Mukhang yun nga ang Heaven's Breaker na espada wika naman ng isa, at dahil sa bigat ng espadang ito ay nasabi niyang mukhang hindi pangkaraniwan ang pisikal na lakas ng ating bida, habang ang isa naman ay sinabi na masyadong mababa ang cultivation ni Ye Chen,
At mukhang wala nga daw siya sa tamang pag-iisip kaya niya napili ang Heaven's Breaker na espada. Hanggang sa bigla nga nilang napansin ang mga lumilipad na cultivator, at sinabi ng isa na mula umano sa Shenyun sect ang mga yun, kaya naman agad ding napatingin sa kalangitan ang ating bida. At habang nakatingin nga ng masama si Ye Chen sa mga taga Shenyun sect, ang sektang nagpalayas sa kanya, ay tinatanong naman ng ibang mga disipulo kung ano kaya ang ginagawa ng mga taga Shenyun sect dito, at dito nga ay sinabi ng isa na matapos umano ang 3 buwan, ay magkakaroon ng kompetisyon ang 3 sekta, ito ay ang Xingyang sect o Shenyun sect, Hengyu sect na kasalukuyang sekta ng ating bida, at ang Blood Castle sect o Qingyun sect. Agad nga ding sinabi ng ibang disipulo, na ang babaeng disipulo ng Xingyang sect ay talaga umanong napakaganda, at kinumpara nga niya ito sa isang diyosa, habang ang isa naman ay sinabi na mukhang ang sadya ng Xingyang sect sa kanilang sekta, ay ang pag-uusap patungkol sa magaganap na kompetisyon. At habang nakatingin nga si Ye Chen sa kanila, ay naisip nitong hindi niya inaakala na ganun kabilis ang magiging pagkikita nilang muli ni Jining Shuang. Gayon na din ng mga taga Shenyang sect, at darating nga daw ang araw na makakapag-higantay siya sa kanila. Madagdag ko lang po sa aking pagkakaalam ay kasintahan ni Ye Chen si Jining Shuang, at matapos masira ang dantian ni Ye Chen ay pinagbawalan na ni Elder Wu si Jining Shuang na muling makipagkita o magpatuloy ang relasyon nila, at parehas nga silang disipulo ni Elder Wu dati. Samantala, bigla namang napalingon at napatingin sa ibaba si Jining Shuang, matapos niyang maramdaman ang isang pamilyar na aura o ang aura ng ating bida, at matapos nga siyang mapansin ni Zhao Kang, ay agad nitong tinanong kung mayroon bang problema, pero sinabi naman ni Jining Shuang na wala umano. Sunod ay nagtungo naman ang ating bida sa isang lugar dito sa Hengyu sect, at dito nga ay sinugutan niya ang kanyang mga daliri at pinahid ang kanyang mga dugo sa Heaven's Breaker Sword. Matapos nito ay naglabas ng isang malakas na gintong liwanag ang espada, at iba't ibang kaalaman nga ang mabilis na pumasok sa kanyang isipan. Matapos nang makapasok sa kanyang isipan ang mga kaalamang ito, ay naisip ng ating bida na naglalaman ng isang teknik ang mga kaalaman na pumasok sa kanya. At ito ay ang tinatawag na Desolate Shining Body, at dahil sa isang sekretong teknik ang Desolate Shining Body, ay naisip ng ating bida na isang natatagong kayamanan ang espada na napili niya. Agad na din niyang sinimulan ang pag-cultivate sa Desolate Shining Body, at makalipas ang ilang sandali ay tumatak sa kanyang buong katawan ang mga gintong karakter patungkol sa teknik, at agad na ding sumailalim sa pagbabago ang kanyang katawan, habang ito ay nababalot ng gintong enerhiya. Matapos nito ay naramdaman niya ang panibagong lakas sa kanyang katawan. At sa tulong nga daw ng panibagong lakas na ito, ay tiyak na magbubunga ang kanyang pagsisikap sa pag-cultivate, sunod ay ininom nga niya ang Jade Elixir na binigay sa kanya kanina, at dahil sa isa nga lang siyang outer sect disciple, ay isang bote lang nito ang matatanggap niya kada buwan. Gayunpaman ay hindi nga daw ito sapat para sa ating bida, kaya naman mukhang kakailanganin niyang kumuha ng mga misyon sa inner sect, nang sa gayon ay kumita siya at makabili ng mga karagdagang elixirs. Agad na ding nagtungo sa mission hall ang ating bida, at dito ay pinagtatawanan siya, dahil sa isang chi condensation realm nga lang daw siya, ay masyadong mababa ang kanyang talento. Sinabi nga din nila na mukhang bulag umano si Ye Chen, at tila nagpapatawa dahil sa sandata na kanyang napili, habang ang isa naman ay sinabi na mukhang nahulog si Ye Chen nang sanggol pa siya, dahil mukha umanong nabagok ang kanyang ulo at wala siya sa tamang pag-iisip. Hindi naman na sila pinansin ni Ye Chen, at agad na siyang pumasok sa loob upang tignan ang mga available na misyon, ngunit matapos siyang makapili ng misyon, ay biglang dumating ang isang lalaki at tinulak nga niya ang ating bida, habang sinasabi na ang Blood Wolf mission ay kukunin niya. Ang lalaking ito ay si Zhao Long at habang hawak nga niya ang token ng misyon, ay tinanong ng mga ito kung ayaw bang ay paubaya ni Ye Chen sa kanila ang misyon, at masyado ngang mapanuya ang kanilang mga tingin, sa bida natin na tinuturing nila bilang isang mahina at basura. Agad naman siyang tinawag ng ating bida bilang senior, at sinabi nga niyang kung nais nila ito, ay handa naman siyang magpaubaya. Pero bigla namang natawa si Zhao Long at agad na din niyang hinawakan sa balikat ang ating bida. Ngunit habang hawak nga niya ang balikat ni Ye Chen, ay bigla nitong naramdaman ang nag-aalab na chi sa katawan ng ating bida, dahilan upang mapa-atras ito habang sinasabi na mukhang minaliit niya ang ating bida.
Sunod ay sinabi nga ni Ye Chen na wala naman siyang ginagawang masama sa kanila, at tinanong kung bakit nila ito ginagawa sa kanya. Anong walang ginagawang masama, wika naman ni Zhao Long, at masyado nga ang galit nito habang sinasabing binugbog ng ating bida ang kanyang nakakabatang kapatid. Kaya bakit umano ang lakas ng loob ni Ye Chen na sabihing wala siyang ginagawang masama, at dahil nga daw sa ginawa ni Ye Chen, ay sisiguraduhin niyang mapapatay niya ang ating bida. Si Zhao Tang ba ang tinutukoy mo, wika naman ni Ye Chen, at sinabi nga niyang si Zhao Tang ang nagsimula ng gulo, kaya napilitan lamang siyang makialam, habang iniisip na isa umanong 5th stage Qi condensation realm si Zhao Long, kaya kahit maglaban sila ay hindi siya matatalo. At dahil sa lakas ng loob ng ating bida na sumagot, ay pinalakpakan siya ni Zhao Long habang sinasabi na napakainam umano nito, dahil gustong-gusto niyang nakakalaban ang mga tulad ni Ye Chen, na masyadong mapagpanggap na mahina at walang lakas, para lamang makaiwas sa kaparusahan. Agad nga ding tinatanong ng ibang disipulo kung talaga bang maglalaban sila, habang ang iba naman ay sinabing isang first stage condensation realm lamang ang ating bida, kaya bakit umano napakalakas ng loob niyang labanan si Zhao Long, at dahil sa agwat ng kanilang lakas, ay nasabi din nilang mukhang nababaliw na ang ating bida. Pero bigla namang napansin ni Ye Chen ang pagdating ng isang elder, na agad nagtaas ng boses habang tinatanong kung nais ba nilang guluhin ang Mission Pavilion. Bukod dun ay sinabi din niyang hindi ito ang tamang lugar para sa isang labanan, at kung nais talaga nilang maglaban ay dapat silang magtungo sa Fengyun stage. At dahil sa pakikialam ng elder ay minabuti ni Zhao Long na umalis na lamang, gayunpaman ay sinabi naman nito na maghintay lamang ang ating bida, dahil sisiguraduhin niyang maghihiganti siya. Pero sinabi lang naman ni Ye Chen na hihintayin niya ang paghihiganting sinasabi ni Zhao Long. At sa kanilang ang pag-alis, ay muling siniyasat ng ating bida ang mga available na misyon, hanggang sa makapili nga ito ng panibagong misyon, at upang makarating nga siya sa lugar ng kanyang misyon, ay kinailangan niyang umakyat sa isang matarik na bangin. At matapos nga siyang makaakyat mula sa matarik na bangin, ay masyado ang tuwa ng ating bida. Dahil bumungad sa kanya ang isang spiritual na halaman, agad nga din niyang pinuntahan ang halaman na ito, sakto namang lumabas ang isang nilalang mula sa kanyang likuran, at matapos nga niya itong makita, ay agad sinabi ng ating bida na ang nilalang na ito ang kanyang hinahanap, dahil ito ang kailangan niyang patayin upang matapos ang kanyang misyon. Agad nga ding naglunsad ng isang malakas na pag-atake ang halimaw patungo sa ating bida, kaya naman agad din itong kinuha ang kanyang espada, at matapos nga ng isang malakas na pagsigaw mula kay Ye Chen, ay naglunsad siya ng isang malakas na pag-atake gamit ang kanyang true fire at espada, dahil dito ay agad na namatay ang kanyang kalaban. Agad nga ding kinuha ni Ye Chen ang core ng nilalang na ito, at sinabing tapos na ang kanyang misyon, pero bigla nga siyang nagulat, matapos mapansin ang isang sneak attack na mabilis patungo sa kanya. Dahil sa pag-ataking ito ay nagtamo ng pinsala ang ating bida, na agad tinanong kung sino ang umatake sa kanya, dahil bawal umano ang labanan ng mga disipulo sa lugar na ito, pero sinabi lang naman ng isang lalaki sa dilim, na ang pandama umano ni Ye Chen ay hindi na masama. Sunod ay lumabas nga sa dilim ang isang matanda, at sinabing kailangan ibigay ni Ye Chen ang lahat ng kanyang kagamitan, nang sa gayon ay hayaan siyang makaalis ng buhay, pero kung magmamatigas nga daw si Ye Chen, ay titiyakin niyang maghihirap at makakaramdam siya ng matinding sakit, bago siya tuluyang mamatay. Sinabi naman ni Ye Chen na isang first stage condensation realms lamang siya, kaya naman wala siyang mga mahahalagang kagamitan at kayamanan, pero hindi nga nagustuhan ng matanda ang kanyang sagot, at dahil sa mukhang ayaw sumunod sa kanya ng ating bida, ay agad ginamit ng matanda ang kanyang abilidad dahilan upang makaramdam ng matinding sakit si Ye Chen. Sunod ay sinabi nga ng matanda, na huwag siyang sisisihin ng ating bida sa mga susunod niyang gagawin, pero sinabi lang din naman ni Ye Chen na wala siyang dahilan upang sisihin ang matanda, at agad na niyang ginamit ang Russian Lightning Pump Technique upang umatake, dahilan upang masuka ng dugo ang matanda. Sunod ay nabalot nga ng mabagsik na kidlat ang buong katawan ng matanda, na masyado ang galit sa ating bida, na mabilis namang lumapit upang saksakin ang matanda, na napapatanong kung bakit nakakagalaw pa din si Ye Chen, matapos niya itong lasunin. Tama ka na, lason nga ako, wika naman ni Ye Chen, pero sino daw bang mag-aakala na matapos siyang malason ay tuluyang na-refine ang kanyang true fire o golden fire,
At dahil nga sa ginawang pag-atake ni Ye Chen ay tuluyang nawala ng buhay ang matanda na nais siyang pagnakawan. Agad nga ding nagtungo sa isang kuweba si Ye Chen, upang siyasatin ang mga kayamanan na nakuha niya mula sa matanda, at hindi nga niya lubos akalain na madaming mahalagang bagay ang nilalaman ng special bag ng matanda. At bukod nga sa mahigit 500 spiritual stones at spiritual elixir na kanyang nakuha, ay nakita din ito ang poison technique ng matanda, at sigurado nga daw na gagamitin niya ito kalaunan, sabay sabi na mukhang yumaman ang matanda sa pamamagitan ng pagnanakaw niya. Isang aklat ng panibagong teknik nga din ang pumukaw sa kanyang atensyon, at dahil sa nais niyang malaman kung anong klase ng teknik ito, ay agad niya itong inaral, at natuklasan na ang teknik na ito ay tinatawag na bestial heart furry, at agad naisip na ito ang teknik na kailangan niya sa pagkakataong ito. Agad nga din niyang binasa ang nilalaman ng teknik, kung saan ay inabot na siya ng umaga bago ito matapos. Gayunpaman ay masaya naman ang ating bida dahil isang mahalagang teknik din ang nilalaman ng aklat na ito. Agad nga din niyang inumpisahan ang pag-ensayo sa mga teknik na nilalaman ng aklat, isa na dito ang Evil Wolf Catches Rabbit Style, Tiger's Paw Strength, Great Ape Agility at inabot nga siya ng gabi sa pag-iensayo sa mga teknik na ito, kaya naman agad siyang napabuntong hininga ng dahil sa pagod. Pero bago pa nga siya tuluyang makapagpahinga, ay napansin niya ang isang lumilipad na cultivator at naisip na isa itong Void Soul Realm, dahil ang mga pangkaraniwang cultivators ng Hengyu sect, gayon na din ang mga nasa spiritual condensation na nais makalipad, ay kailangang sumakay sa mga tinatawag na spirit beast, habang ang mga taga-Xinjiang sect naman ay ang mga flying sword ang sinasakyan. At habang namamangha nga ito sa kagandahan ng lumilipad na cultivator, ay sinabi din sa atin na matapos silang makarating ng Void Soul Realm, ay hindi na nila kailangan pang sumakay sa mga spiritual beast o flying sword, upang malayang makalipad sa kalangitan. Sunod ay nagulat nga ang ating bida, matapos makita ang tatlong cultivators na humahabol sa babae, at dahil sa mga Void Soul Realm o mas mataas na antas pa ng cultivation ang mga ito, ay naisip ng ating bida na hindi siya dapat makialam sa kanilang away, tutal ay wala naman siyang kinalaman dito. Pero bigla nga ding lumapag ang babaeng ito sa likuran ng ating bida, at agad din siyang naglakad patungo kay Ye Chen, na hindi na nakapagsalita pa habang nakatitig sa kagandahan ng babae. Sunod ay lumapag nga din ang mga humahabol sa babae at agad sinabi na lumabas na ito, pero pinagtago naman siya ng ating bida at sinabing huwag siyang gagawa ng kahit na anong ingay. Matapos nito ay lumabas nga si Ye Chen upang batiin ang mga kalalakihang ito, at agad din niyang sinabi na isang pangkaraniwang cultivator lamang siya na napadaan sa lugar na ito. Agad naman siyang dinuro ng isang lalaki, at sinabing magsabi ng totoo ang ating bida sabay tanong kung may nakita ba siyang dumaan sa lugar na ito, kaya naman agad ding tinuro ni Ye Chen ang direksyon umano na pinuntahan ng kanyang nakita. Siguraduhin mo lang wika naman ng isang lalaki, dahil pag nagsinungaling nga daw ang ating bida ay tiyak na mamamatay siya. Habang ang matanda naman ay sinabi na bukod sa natamong pinsala ng babae, ay pinainom din nila ito ng aphrodisiac kaya hindi siya maaaring makalayo, sabay sabi ding kailangan nilang magmadali, dahil tiyak na matutuwa ang kanilang young master pag naidala nila ang babae sa kanya. At sa kanilang ang pag-alis ay napabuntong hininga na lang ang ating bida, habang iniisip na salamat sa Diyos umalis na sila. Dahil dito ay agad ding lumabas ang babae mula sa damuhan, pero tila kakaiba nga ang nararamdaman nito dahil sa matinding init ng kanyang katawan, hanggang sa unti-unti itong nawawala ng balanse at bumabagsak. Pero bago pa nga siya tuluyang bumagsak, ay mabilis naman siyang sinalo ng ating bida, na biglang namula ang buong muka matapos mahagkan at makita ng malapitan ang magandang babae. Sunod ay dinala nga ni Ye Chen ang babae sa isang kuweba, at habang ginagamot niya ito ay biglang nagising ang babae na agad nakaramdam ng matinding init sa buo niyang katawan. Ngunit bukod sa init na nararamdaman niya mula sa chi ng ating bida, ay mayroon pa itong kakaibang init ng katawan na nararamdaman. Buti naman at gising ka na wika naman ni Ye Chen, pero sa paglingon nga nito sa ating bida ay patuloy pa din niyang sinasabi ang katagang mainit, at agad na din siyang lumapit sa ating bida na napapatanong naman sa kung ano ang kanyang ginagawa. Pero bigla nga siyang hinalikan ng babae, kaya naman agad naisip ni Ye Chen na malamang sa ito ang epekto ng sinasabi ng matanda kanina na aphrodisiac, at hindi nga daw niya lubos akalain na ganito pala ang epekto nito sa isang babae.
At dahil sa ayaw nga niyang makagawa ng kasalanan, ay agad niyang tinulak palayo ang babae, ngunit dahil sa mas mataas ang cultivation level nito sa ating bida, ay wala siyang nagawa ng sakyan siya ng babaeng ito, agad na din itong sinabi na ayon sa kanyang isipan ay hindi niya ito dapat gawin, pero hindi naman niya mapigilan ang matinding init at pagnanasa na nararamdaman ng buo niyang katawan, at naganap nga ang isang bagay na hindi inaasahan ng ating bida. Samantala sa Spiritual Herbs Garden naman ng Hengyu Sect, ay sumisigaw si Jiao Tang habang sinasabi na ituro ni Lolo kung nasaan ang ating bida, pero sinabi lang naman ito na umalis na umano si Ye Chen. At habang nakasabit nga si Jigoy gayon na din ang spiritual beast nila, ay tinanong ni Jiao Tang muli ang matanda, kung nasaan na ang divine skill o teknik na tinatago niya, sabay sabi ding ibigay na niya ito ngayon din. Pero sinabi naman ni Lolo na wala siyang anumang divine technique na tinatago, at dahil sa ayaw pa din ibigay ng matanda ang nais niya, ay inutusan nito ang kanyang mga kasamahan upang bugbugin ang matanda, habang si Jigoy naman ay walang magawa kundi umiyak na lamang. Samantala sa Beast Forest naman, ay isang malakas na tinig ang nagsasabing papatayin kita, at makikita nga nating sakal-sakal nito ang ating bida, na sinasabi namang sana ay maging reasonable naman ang babae sa kanya. Dahil siya mismo ang nagsimula at gumagalaw sa bembangan nila. Ngunit matapos nga niyang igapos si Ye Chen ay agad na din siyang umalis, at sa pagbagsak nga ni Ye Chen ay biglang nanlaki ang kanyang mga mata, matapos marinig ang tinig na nagsasabing tulungan siya. Samantala sa Beast Forest pa din, ay biglang nagsimula ang isang matinding labanan matapos nilang makita ang babae, at dito nga ay tinawag nila ito sa pangalang Chuling, sabay tanong kung bakit hindi na lang siya sumuko. Nang sa ganon ay hindi na siya masaktan at mahirapan pa. Pero ginamit naman ito ang kanyang abilidad, at sinabing sino mang magtangka ng masama sa kanya, ay tiyak na ang kanilang buhay ang magiging kabayaran, pero sinabi naman ito na mukhang masyado umanong malaki ang tiwala ni Chuling sa kanyang sarili at abilidad. Ngunit bago pa nga nila mahuli si Chuling, ay sinabi ng matanda na may mga malalakas na aura na patungo sa kanila, at mukhang ang mga ito nga daw ay mula sa Hengyu Sect. Kaya naman kailangan na nilang umalis at agad nang nagliparan ang mga humahabol kay Chuling, na bigla namang nasuka ng dugo. At makalipas nga lang din ng ilang sandali, ay dumating ang mga cultivators mula sa Hengyu Sect, isa na dito si Chu Zuan ang kapatid ni Chuling, agad na din itong nilapitan si Chuling matapos makita ang mga pinsala na kanyang natamo, pero sinabi naman ni Chuling na hindi kailangang mag-alala ng kanyang ate. Sunod ay sinabi nga ni Chuling na mauna na silang umalis, dahil mayroon pa siyang kailangang asikasuhin, sabay sabi ding sa pagkakataong ito ay hindi nila maaaring samahan si Chuling, at lalong hindi sila maaaring sumunod sa pupuntahan niya, habang iniisip na pagbabayaran ng ating bida ang pananamantala at pagkuha nito sa kanyang pagkababae. Ngunit matapos nga siyang makabalik sa kuweba, ay hindi na niya inabutan pa ang ating bida, kaya naman nasabi na lang nito na wag lang magpapahuli si Ye Chen sa kanya. Pero bigla nga din niyang naalala ang mga nangyari kagabi, kaya naman masyado ang inis niya sa kanyang sarili. At masyado nga din ang gulat ni Chuling, matapos magtungo sa kanya si Chu Zuan na agad tinanong kung ano ang kanyang problema. Pero sinabi naman ni Chuling na wala umano. Kaya naman tinanong na lang ni Chu Zuan kung ano ang hinahanap niya sa lugar na ito, sabay tanong kung may katagpo ba siya sa lugar na ito. Pero sinabi lang naman ni Chuling na nais lang niyang maglakad-lakad dito. Talaga ba, bakit ka namumula tanong naman ng kanyang ate, pero hindi naman na sumagot si Chuling, at agad na din silang umalis dahil tiyak na naghihintay na si Instructor Zhang sa kanilang tahanan. Samantala sa di kalayuan naman, ay isang kamay ang lumabas mula sa katawan ng isang patay na halimaw, at ito nga ay walang iba kundi ang ating bida, na natatawa-tawa na lang din sa kanyang sarili, habang sinasabi na muntikan na siyang mamatay o mapatay ni Chuling dahil sa nangyari kagabi. Samantala sa spiritual garden naman ng sekta, ay patuloy pa din sa pagbagbag sila Zhang Tao sa mag-apo, at dahil sa paulit-ulit ng pagsipa ni Zhang Tao kay Jigoy, ay sinabi ni Lolo na siya na lang ang saktan at bugbugin nito. Gusto mong mabagbag si Giwika naman ni Zhang Tao at inilabas nga niya ang isang latigo, agad na din niyang sinimulan ang paghampas kay Lolo, habang sinasabi na pagsisisihan nito ang hindi niya pagbigay sa celestial skill o technique. Ngunit dahil sa patuloy na pananakit ni Zhang Tao sa mag-apo, ay sinabi ng isa na kailangan niyang mag-ingat sa kanyang ginagawa, dahil pag napatay niya si Lolo ay isa itong malaking kasalanan, at dahil sa naging elder ito ng kanilang sekta,
ay tiyak na hindi nila kakayanin ang magiging kaparusahan, pero sinabi naman ni Zhang Tao na isang basura lang ang matanda, kaya walang magagalit kahit pamapatay niya ito. Sunod ay tumingin nga ito sa kanilang spiritual beast, at sinabi na dahil sa tinuturing nilang pamilya ang spiritual beast na ito, ay hayaan umano nila si Zhang Tao na lutuin niya ito sa kanilang harapan, at wala ngang magawa si Lolo. Agad na ding inutusan ni Zhang Tao ang kanyang mga kasamahan, upang katayin ng spiritual beast, dahil nagugutom na siya matapos ang magdamag na pagbagbag nila sa mag-apo. Samantala pinipilit namang magsalita ni Jigoy, sa pagnanais na paalisin ang ating bida matapos niya itong makitang parating, at habang buhat-buhat nga niya ang napatay niyang halimaw ay sinabi nitong nakabalik na siya, at masyado nga din ang kanyang gulat matapos niyang makita ang kasalukuyang sitwasyon ng mag-apo. At dahil nga sa ginawa nila Zhang Tao sa mag-apo, gayon na din sa lakas ng loob ni Zhang Tao na bumalik dito, ay titiyakin umano ng galit na galit nating bida, na walang sino man ang makakapagligtas sa kanila sa pagkakataong ito. Masyado kang mayabang wika naman ni Zhang Tao, at agad na niyang tinipon ang kanyang kapangyarihan upang maglunsad sana ng isang pag-atake, pero mabilis namang kumilos at lumapit sa kanya ang ating bida, at dahil nga sa bilis ni Ye Chen ay masyado ang gulat ni Zhang Tao, na napapatanong sa kanyang sarili kung nababaliw na ba si Ye Chen, at kung plano ba talaga niyang seluhin ang pag-atake nito. Pero bago pa nga tumama ang kanyang pag-atake, ay isang malakas na sampal na ang tumama sa kanyang muka, at agad sinabi ni Ye Chen na mukhang nagmamadali talaga siyang mamatay. Agad na ding tumilapon si Zhang Tao, kaya naman inutusan niya ang kanyang mga kasamahan na pabagsakin ang ating bida, at umatake nga ng sabay ang kanyang mga kasamahan, pero bigla din silang tumalsik ng dahil sa matinding aura at pag-atake ng ating bida. Sunod ay nagtungo nga si Ye Chen sa mag-apo at agad niyang pinakawalan ang mga ito, matapos nito ay sinabi ng ating bida na kasalanan niya ang mga nangyari sa kanila, pero sinabi naman ni Lolo na wag sisihin ni Ye Chen ang kanyang sarili, habang si Jigoy naman ay patuloy ang pag-iyak, habang paulit-ulit binabanggit ang katagang Lolo. Sunod ay tinayanga ng ating bida ang kanyang pangalan at pagkatao, at nangako na magmula sa araw na ito, ay wala nang sino man ang maaari pang makapanakit sa mag-apo. Agad nga ding nagdilim ang kanyang muka, dahil dito ay agad ding nanghingi ng patawad ang mga kasamahan ni Zhang Tao, at habang naglalakad nga patungo sa kanila si Ye Chen, ay sinabi nito na kung talagang nagsisisi sila, ay kailangan nilang pagbayaran ang kaparusahan sa kanilang mga nagawa o ginawa. Agad na niyang sinipa ang isang lalaki, dahilan upang mawasak ang dantian nito at mawala ang kanyang cultivation, kaya naman masyado ang pagmamakaawa ni Zhang Tao sa harapan ng ating bida, at agad na niyang tinanong kung alam ba ni Ye Chen kung sino ang kanyang master, sabay sabi na ang master niya ay si Ge Hong, ang master ng Tiang Peak sa sekta, sabay tanong kung matapos bang malaman ni Ye Chen kung sino ang kanyang master, ay mangangahas pa din itong saktan siya. Pero tulad nga daw ng kanyang sinabi, ay walang sino man ang makakapagligtas sa kanila ngayong araw, at agad na din niyang sinipa si Zhang Tao sa pagnanais na wasakin ang kanyang dantian, dahilan upang masuka ito ng dugo at agad na bumagsak sa kanyang harapan. Sunod ay inilabas nga ni Ye Chen ang kanyang mga karayom, at sinabing ibabalik niya ng ilang libong beses kay Zhang Tao ang kanyang ginawa sa mag-apo, at agad na niyang hinagis ang mga karayom patungo kay Zhang Tao. At matapos ngang malason si Zhang Tao dahil sa mga karayom, ay naisip nitong ang mga karayom ni Ye Chen ay nagmula sa kakilala niyang matanda, ang matandang pinag-aaralan ang iba't ibang klase ng mga lason, at matapos nga daw malason ng mga ito ang sinuman, ay tiyak na makakaramdam ito ng walang hangganan na sakit. Kalabisan na ito wika pa nga ni Zhang Tao, gayunpaman ay wala naman itong magawa kundi umiyak at magmakaawa sa ating bida na wag siyang patayin. Agad na din niyang niyakap ang mga hita ni Ye Chen, habang sinasabi na ang dahilan ng lahat ng kanyang ginagawa ay ang kanyang brother Zhao, dahil siya umano ang may nais na makuha ang celestial technique mula sa matanda, at sinabing hindi naman talaga niya nais pagmalupitan ang mag-apo. Pero hindi naman naawa sa kanya ang ating bida, at agad na din siyang tumalikod at naglakad palayo, habang sinasabi na kailangang pagbayaran ni Zhao Long ang mga nangyari sa mag-apo, at papatayin nga daw niya ito kung kinakailangan. Samantala sa Tiang Peak naman ay patuloy ang pag-ensayo ng mga disipulo dito, at sinabi nga ni Elder Gehong ng Tiang Peak, na ang cultivation ay ang foundation ng Qi, at ang Qi naman ay ang foundation ng isang tao.
Pero bigla nga silang nag-ambala, nang sumigaw ang ating bida at sinabing hihintayin niya si Zhao Long sa Fengyun stage. Dahilan upang mapatanong ang mga ito kung sino ang nangangahas hamanin ng kanilang brother Zhao Long, sinabi naman ng isa na kahit sino pa siya, ay tiyak na wala siyang magiging laban sa kanilang brother Zhao Long, dahil malapit na nitong maabot ang 6th stage ng Qi Condensation Realm, at pag nangyari nga daw yun ay matatanggap niya ang sekretong teknik mula sa kanilang master, kaya naman wala nang makakatapat kay Zhao Long, maliban na lang sa 3 pangunahing disipulo ng kanilang sekta. Nagagalit namang tinanong ni Elder Gehong kung kilala ba ni Zhao Long ang humahamon sa kanya, at sinabi nga nito na yun umano ay si Ye Chen, isang outer disciple ng kanilang sekta, at agad nga niyang tinanong kung ang tinutukoy ba ni Zhao Long ay ang 16 na taong gulang na si Ye Chen at kasalukuyang nasa first stage pa din ng Qi Condensation Realm. Agad naman itong kinumpirma ni Zhao Long, sabay tanong kung kilala ba siya ng kanilang master. At sinabi nga niyang nais umano siyang maging master ni Ye Chen nang magtungo ito sa kanilang sekta, ngunit ayaw nga daw ni Elder Gehong na magkaroon ng basura sa kanilang Tiang Peak. Ganun pala ang nangyari, wika naman ng ibang mga disipulo, at dahil sa tinanggihan nga daw ng kanilang master ang ating bida, ay mukhang nais niyang makipaglaban at gamitin si Zhao Long, nang sa ganun ay kilalanin ng kanilang master si Ye Chen at tanggapin bilang disipulo ng Tiang Peak. Agad nga ding sinabi ni Elder Gehong na tanggapin ni Zhao Long ang hamon ng ating bida, pero pinaalalahan na naman niya ito na huwag siyang maging masyadong malupit sa ating bida, dahil ayaw niyang sabihin ng ibang disipulo ng sekta na nang bubuli ang kanilang Tiang Peak ng mga basurang tulad ni Ye Chen. Samantala pagdating nga sa Fengyun stage kung saan magaganap ang kanilang laban, ay agad nagtipon ng disipulo mula sa iba't ibang peak ng kanilang sekta. Ngunit hindi nga sila makapaniwala dahil sa tigas umano ng itlog ng ating bida, dahil hinamon niya ang isang 5th stage Qi Condensation Realm, kahit pa nasa 1st stage Condensation Realm lamang siya. At habang nakatayo nga sa stage ang ating bida, ay sinabi ng author na ginagamit ng mga disipulong mayroong alitan ang Fengyun stage ng Hengyu sect, at sa kasalukuyang taon nga daw ay halos umabot na sa 1,000 mga disipulo ng sekta, ang naputulan ng mga kamay at paa sa stage na ito, dahil sa mga labanang nagaganap. Sunod ay tinatanong nga ng mga ito kung bagong disipulo lang ba si Ye Chen sa kanilang sekta, at sinabi nga ng isa na ayon sa chismis ay tinanggihang tanggapin ng 3 peak masters ang ating bida, dahil basura ang kanyang talento, kaya naman isa lamang siyang outer sect disciple, at naisip na din nila na malamang sa ang paglaban kay Zhao Long, ay ang naisip na paraan ng ating bida upang tanggapin siya bilang disipulo ng isa sa 3 peak master, nang sa ganun ay maging isa siyang inner sect disciple, at bigla nga ding sumigaw ang mga disipulo matapos makitang paparating si Zhao Long.